Mga kwentong pambata. Ang asul na soro. Nung unang panahon, sa isang mapunong gubat ay may nakatirang isang soro na bagamat tuso, ay napakatamad din ito. Napakasaya siguro ko ang mga pagkain na mismo ang lalapit sa akin, imbis na ako pa ang lumapit sa kanila. Napakasaya rin siguro kung ang tubig na nagmumula sa ilog ay dadalhin ng hangin patungo sa aking bibig at mapapawi ang uhaw ko. Napakasaya rin siguro kung ang sikat ng araw ay hindi na ako sisikatan. Masyado na bang sobrang hinihiling ko? Oo, ang soro ay hindi lang tamad. Mahilig din itong mangarap. Hihiga lang siya maghapon sa ilalim ng malilim na puno at nangangarap ng isang mundo kung saan siya ang hari. Susundin ng lahat ang kanyang mga utos. Magbigay-pugay sa Haring Soro! Magbigay-pugay sa Haring Soro! Magbigay-pugay sa Haring Soro! Sige na, ayos na yan! Nasaan ang aking pagkain, dude? Ha? Leon? Ako eh. Ang kapal na mukha mo, Leon! Anong ginagawa mo? Anong makapal na mukha ko? Ha? Ako ay nananaginip lang pala. Ang kapal ng mukha mong kausapin ako ng ganyan sa panaginip mo. Ang galit na leon ay umingil ng napakalakas at tumakbo patungo sa soro. Ang soro ay tumakbo ng mabilis at hindi na ito lumingon pa. Hindi niya namalayan na nakatawid na siya sa gubat at nakapasok na sa isang nayon. Doon na siya napahinto, hinihingal na napalingon sa likod niya. Isa siyang hangal na leon. Balang araw magiging tagapaglingkod ko siya. At pagkasabi nito, pumasok pa siya sa kaloob-looban ng nayon. Grabe, tingnan mo nga naman. Sobrang ganda ng buhay rito. Mayroon silang tirahan. Pwede silang mag-imbak ng tubig at pagkain. At maglagay ng pampalasa sa karne. Kung hindi ito ang buhay na pinapangarap ko ano kaya ito? Hoy, Rody! Sino ba iyang maangas na pumunta rito sa nayon natin? Ha? Kung sino man siya, hindi siya kabilang sa atin. Kailangan natin siyang mapaalis agad dito bago pa siya magustuhan ng mga taga-nayon. Yan din ang nasa isip ko, kapatid. Halika na. Kamusta mga kaibigan? Ang pangalan ko ay... Ngunit ang mga aso ay hindi nakinig. Tumahol sila ng malakas at lumapit sa kanya. Ano? Hindi! Sa tingin ko hindi lang tayo nagkakaintindihan. Ang soro ay tumalikod at tumakbo habang hinahabol siya nila at gustong itaboy palayo. Tumakbo siya sa abot ng kanyang makakaya ngunit ramdam niya na malapit na sa kanyang mga aso. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Sa pagmamadali niyang makaalis, pumasok siya sa bahay ng isang tagahugas. Ngunit sa kagustuhan niyang magtago, tumalon siya at nalaglag siya sa isang planggana na puno ng asul na pangkulay. Ang mga aso na humahabol sa kanya ay hindi na siya makita kahit saan. Sa tingin ko, mukhang tumakas ng dayong iyon. Wala nang manggugulo sa atin, Masaya at nagmamalaki, umalis na ang mga aso. At saka naman lumabas ang soro. Ano ba ito? Una, hinabol ako ng leon at pagkatapos naman ay mga walang hiyang asong yon. Malungkot at matamlay ang soro na bumalik sa gubat. Pero hindi man lang niya napansin na siya ay kulay asul na ngayon. Ang ibang mga hayop na nakakita sa kanya ay gulat na gulat. OMG! Sino kaya yon? Ang sabihin mo, ano kaya yon? Tumakbo na kayong lahat. Nagulat ang soro nang makita niya ang mga hayop na tumatakbo palayo sa kanya. Ngunit hindi na lang niya ito inisip at nagtungo pa rin siya sa ilog para pawiin ang uhaw niya. Kahit na ang mga ibon ay lumipad palayo sa oras na makita siya. Takbo! Siya ang pinakakakaibang hayop na nakita natin. Ha? Ano bang nangyayari? Bakit lahat sila'y takot sa akin? Pagkatapos nang siya ay painom na ng tubig mula sa ilog, nakita niya ang kanyang refleksyon. At napuno siya ng pagkamangha. Napagtanto niya kung bakit lahat ng hayop ay natatakot sa kanya. May naisip siyang ideya. Ang soro ay mayabang na naglalakad patungo sa malaking bato na siyang trono ng leon. At naupo siya roon. Tapos ay tinawag niya ang ibang mga hayop. Mga kaibigan, magsilapit kayo! Hindi sigurado at nagdududa sila. Lahat ng hayop ay nagtipon kasama siya. Kahit pa ang hari ng gubat na mukhang natatakot. Mga kaibigan,
Bakit kayo tumatakbo paliho sa akin ng ganoon? Sinisiguro ko na wala kayong dapat ikatakot. Hindi niyo ako kilala, ngunit sa akong espesyal na likha ng Panginoon. At siya, bago niya ako ipinadala rito, sinabi niya na ang mga hayop dito sa gubat ay walang karapat-dapat na pinuno. At kaya naman, akong inatasan niya para maging hari ninyo. Pambihira. Kaya naman, simula ngayon, ako na ang hari ng gubat na ito at mamamuna sa inyong lahat. At ibinilin din niya sa akin na maging mabuting pinuno. Sa ganitong paraan, mamumuhay kayo ng ligtas dito mula sa aking proteksyon. Malinaw bang bagay na yon? Oo. Lahat ng hayop ay sumang-ayon sa kanya bilang isang hari at hindi nagtagal, ang Zoro ay nagsimulang mamuhay katulad ng lagi niyang hinihiling. Nasaan ang aking pagkain, Leon? Narito na. Narito na, kamahalan. Umupo siya at pinanood ang mga hayop na nagsisilbi sa kanya, naghahanap ng pagkain niya at nagdadala ng tubig. Inayos niya ang mga palaro at pagdiriwang para ang mga hayop ay makapagtanghal habang siya ay nakahilata, kumakain at umiinom. Lahat kayo! Pumila at magmarcha ng sa puno! At Ginoong Palaka! Bawal ang tumalon, ha? Ano? Ito ay nagpatuloy sa mga sumunod na araw. Ang Zoro ay mas naging tamad at sakim kaysa dati. Gusto ko lahat ng mga hayop ay maglaro ng taguan at manonood lang ako! Ito ang magandang buhay na inaasam ko! Isang gabi, katulad ng iba pang kinagabihan habang ang Zoro ay hawak ang trono, may biglang kakaibang nangyari. Narinig naman ng Zoro ang isang ungol ng iba pang Zoro mula sa kalapit na gubat. Namangha siya sa ungol ng kanyang mga kalahi. Hindi niya naitago ang kanyang pagkasabik at nagsimula siyang sumagot mula sa kanyang natural na boses, kung saan ang alam ng lahat, ang pag-ungol. Ang leon at iba pang mga hayop ay bigla itong nakilala. Ang kasalukuyan nilang hari ay isang Zoro. At hindi pala ito isang mahalaga, mapanganib, kakaiba at natatanging nilalang. Napagtanto nilang hindi pa kailanman ipinadala ng Panginoon. At ang sumunod, pinaghahampas nila ito at itinaboy papunta sa ilog, kung saan siya ay lumangoy at nawala ang lahat ng kanyang kulay. Ikaw, manloloko ka! Sakali makita ulit kita sa kaharian ko, pangako ko sa Panginoon, tatapusin kita, Zoro! Ang Zoro, ngayon ay nahihiya at pinahiya, ay umalis na at hindi na nagpakita pang muli. Siya ay gumala-gala sa gubat, nagpakatamad, nagtatanong sa mga hayop kung matatanggap pa ba siya ng mga ito, ngunit ang kanyang kwento ay kumalat na sa lahat at nalaman kung ano talaga siya. At sa wakas ay naisip na ng Zoro na ang labis na kasakiman ay napakasama at walang mabilis na paraan sa pagsusumikap.